Yung PIOS kasi na yan, e-services, mayroong reference number yan. Tapos, personally, sa'yo lang yun naka-assign. Kaya hindi po yun mabago ng kahit sino, no? Kailangan mo pang pumunta ng POEA. Ayan mga idol, so welcome back dito no sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook page no. Ayan. So meron tayong sasagutin na naman no na konting katanungan ng mga 5-9 natin. Ayan. So una dito mga idol, may nagtanong dito sa atin no, ano daw po ba talaga yung requirements para doon sa abroad. So bago po yan mga idol, shout out muna no sa lahat ng 5-9 natin. Ayan. So thank you po sa support no sa mga nag-follow sa atin. At sa mga hindi pa po nag-follow, paki-follow na po no. And so maraming salamat po at malaking tulong po yan sa page natin. Meron pong nagtatanong sa atin ng mga post local no or dito sa pwesto dito sa Philippines no ng mga hiring daw. So klaruhin ko lang po mga lods, itong video na to is para po to no sa mga security na gusto mag-abroad. Pero doon po sa mga nag-inquire na yung mga hiring dito sa Philippines, mas maganda po idol, sumali po kayo sa mga group no. Meron diyan job hiring security group. Yung iba naman yung mga pangalan niyan is group for security. Bisitahin niyo po yan no, yung mga group na yan at mag-join po kayo doon. Marami pong nakapost doon na hiring para dito po sa Philippines no. So mas mainam po na doon kayo mag-inquire. Pwede niyo pong bisitahin yan. I-type niyo lang no, sa inyong mga mobile yung security group. So lalabas po lahat yan. Mag-join po kayo doon no. Ayan. So marami po yan. Marami kayo makuha mga information regarding sa job hiring dito sa Philippines. Ayan. So yan mga idol no, linawin ko lang po. Yung kasi marami nagtatanong sa atin no, tapos may binanggit kasi tayo doon na age requirements or age limit doon sa mga previous video natin. Yun kasi sinabi ko doon na hanggang 40 and below. Kasi yun po mga idol, based doon sa company po namin dati yun no, na pinag-interviewan namin. Ayan. Pero dito po kay Spark, yung requirements po ng age limit nila or age requirements is at least 25 years old hanggang 39 years old. So, ibig sabihin, pag bumaba ka sa 25 or tumaas ka sa 39, hindi po pwede no, mga lods. So, dapat 25 years old to 39 years old. Yan po yung requirements ni Spark. So, sana malinaw na po mga idol, no? Ayan, para dun sa mga nililinaw or gustong maklaro kung ilan ba talaga or ano ba talaga yung age limit or requirements ni Spark. Ayan. So yan naman mga idol no, para doon naman sa mga nagtatanong kung ano daw po ba talaga yung requirements for abroad. Ito po yung 7 list ng requirements for abroad. So tandaan nyo po hindi po ito katulad dito sa Pilipinas na yung requirements natin, yung 2-1 file po natin is napakadami. So sa abroad po, 7 lang po no, for security po to 7 requirements lang po ang kailangan. So ang una dito no, sa list is yung NBI. Ayan. So yung NBI mga idol, pag kumuha kayo, no, ang kunin nyo po is travel to abroad. Ayan. Kasi yun po kasi mga idol, pwede nyo gamitin local, no, pang-apply, pwede rin sa abroad. Kaya ang banggitin nyo po doon sa National Bureau of Investigation na ang kunin nyo is travel to abroad. Ayan. So kung wala pa kayo mga idol, magpa-online na kayo, no, magpa-book na kayo online. Ilalagay ko rin po yung link niyan dito sa comment section para pwede nyo nang pindutin, no, diretso na kayo. Ayan. Second requirements mga idol is passport. Tandaan po natin, no, valid passport, yung hindi pa po expired. So yung link, ilalagay ko rin, no, dapat bago kayo mag-apply, meron na po kayong passport. Yung passport naman po is yung duration ngayon yan is 10 years validity, ayan, bago mag-expired. 10 years na po, no. Kaya kumuha na kayo ng passport kung balak nyo mag-abroad. Ayan. Pangatlong requirements mga idol is yung COE or yung Certificate of Employment. Ito naman manggagaling to doon sa ano natin no, company natin ngayon no. Kunyari kung saang security agency ka or company, doon to manggagaling, i-request mo siya sa HR or pag nag-clearance kayo, pag nag-resign kayo, automatic no, bibigyan kayo niyan. So ito yung pangatlong requirements, COE. Pang-apat po na requirements mga idol no is 14 pieces passport size na photos. Ayan, white background po yan mga idol no. Yung photos or picture na ipapasa natin. So 14 pieces po no, ang size po niya is pang passport size. Hindi po pwede yung mga 2x2, 1x1. Dapat sabihin niyo po passport size. Yung panglima natin mga idol no, na requirements is yung PIOS. Itong PIOS mga idol, pinipilapan to no, through website.
Pero ilalagay ko rin no sa yung link sa comment section para diretso na po kayo no. So ito po talaga requirements ko to, kaya so itong POs mga idol, ipapaprint nyo to no. Pag meron na kayo, ipaprint nyo yan yung isubmit nyo, yung requirements na yan. So yun po yung pang-anim naman mga idol na requirements is yung e-services. Yung e-services na yan, ilagay ko rin yung link sa comment section no, nitong video na to. Pindutin nyo na lang para mag-fill up kayo. So yung gagamitin nyo doon mga idol, Yahoo Mail po no, Yahoo Mail ang gagamitin nyo po doon. Hindi po Gmail, Yahoo Mail po no. Kaya dapat huwag nyo po kalimutan yung password niya dyan, yung POs no, tsaka yung e-services. Kasi lifetime po yan no. Itong e-services mga idol, kapag halimbawa nakalimutan nyo yung password nyo, yung Yahoo Mail nyo at hindi nyo mabuksan, kailangan nyo po personally pumunta ng POE para doon nyo po ipabago. So hassle no, pupunta pa kayo doon. Kaya dapat i-record nyo po no, ilagay nyo sa safe na lugar or saan nyo isulat. Dapat safe, huwag nyo po kalimutan. Pipilapan nyo rin po yung form ng e-services at ipapaprint. Yun din po yung ipasa nyo na requirements. Meron po kasi yung POs kasi na yan at e-services, merong reference number yan. Tapos personally, sa'yo lang yun naka-assign. Kaya hindi po yun mabago ng kahit sino, no? Kailangan mo pang pumunta ng POEE para baguhin yan once na nakalimutan mo. Lifetime po yun mga idol, no? Lifetime po yan. So, reminder lang po. So, yung pang-7 na requirements po dito, no? Is yung apostille. Ayan. So, yung nilalaman po ng apostille, mga lods, no? Is yung school credential. Ayan. Halimbawa, high school graduate ka or college level. So, tandaan natin mga idol, no? High school graduate and college level. Ang gagamitin niyo po na pang-apostille is yung diploma ng high school. Ayan. College level po yun, no? Tsaka high school graduate. Diploma po ng high school ang ipa-certified true copy nyo or ipa-authenticate doon sa DepEd kung saan nakasakop doon sa school nyo. Ayan. Hindi po pwede na kahit saang DepEd. Kailangan yung nakasakop sa school mo kung saang probinsya ka man or NCR ka man nag-aral. Dapat yung DepEd na yun. Ayan. Doon naman po sa college graduate, yung ipa-authenticate mo po or certified true copy is yung college diploma mo at yung transcript of record. Ipa-authenticate mo naman po yon sa SHED. Kung saan SHED nakasakop yung school mo. Halimbawa, sa probinsya ka nag-aral, kung saan SHED na yon, doon mo ipa-authenticate or ipa-certified true copy. Tapos reminder lang po mga idol, no? Yung mga school credential nyo na yan, both high school and college graduate, hindi nyo po yan kukunin personally doon sa DepEd or sa SHED. Pusa po nila yung ipapadala sa inyo sa kung saan kayo nakatira ngayon. Ipapadala po nila no, mga 7 days yan or mga 1 week. Yun yung binibigay nilang duration time, no? So, ipa-deliver na lang yan sa inyo. Tapos, pag dumating po yan sa inyo mga idol, wag niyo po yan bubuksan. No? Kahit kunting lang, wag niyo bubuksan, wag niyo subukan buksan. Kasi, pag pinasa nyo yan doon sa DFA, para i-apostille, hindi po yan tatanggapin ng DFA, i-deny niya po yan. So, uulit kayo ng process. Kaya tandaan niyo po, wag niyo po bubuksan yung pina-certified true copy niyo. DFA lang po yung magbubukas nun. Ngayon, pag nakita ng DFA na binuksan nyo na, i-cancel dyan. So, pasalamat na lang kayo kung i-grant pa rin nila. Pero malamang hindi, no? Kasi yun ang instruction. Sila po yung magbubukas yan, yung DFA para sa apostille. Tapos pagdating naman doon sa DFA mga idol, huwag nyo na pick upin, ipa-deliver nyo na lang, no? Ipa-DHL nyo na lang papunta sa agency. So I hope malinaw yung mga idol, no? At kung meron kayong clarification, please comment down below, no? At sasagutan natin yan. Maraming salamat, no? Sa mga nag-follow sa atin at nag-support dito sa page natin, no? Ayan. So that's all for today's video mga lods. See you in our next video.